Good afternoon everyone. I will teach how to connect Java NetBeans with SAMP. Okay, meron tayong mga steps na sinusunod. Okay, doon muna tayo sa first step. Okay, kailangan dyan sa laptop or PC nyo, meron kayong naka-install na NetBeans application, SAMP application, saka yung pinaka-importante, ito yung connector natin na MySQL JDBC driver. Okay. Yung MySQL JDBC driver, isend ko na lang sa Facebook or kaya sa ilagay ko na lang sa G Drive. Okay, download nyo na lang. Okay, ngayon ang una natin gagawin, i-import natin doon sa library yung MySQL JDBC driver. Okay, para makapag-create tayo ng database connection, ano. Okay, una yung gagawin dito sa menu bar natin, merong tools dyan, hanapin nyo lang ito. Ito yung tools, then click nyo yung libraries. After nyan, lalabas dito yung Ant Library Manager, which is itong window na to. Then, paglabas na to, click nyo lang yung new library. Tapos, lagay nyo kung ano yung library name na gusto nyo ilagay na pangalan. Let's say, for example, ako lalagay ko MySQL Connector J version 8.0.33. Okay, kasi yung gagamitin natin na version 8.0.33. Okay, lahat yun na lang siguro, ano. Click nyo, then click nyo yung okay. Pag click nyo yung okay, okay dito sa library type natin, okay lang yan. Huwag nyo natong lagyan ng, huwag nyo natong palitan, ano. Okay, class libraries lang. Click nyo yung okay, then yung create nyo na library name andito sa baba. Okay, click nyo lang siya. Then, after nun, click nyo yung add jar or folder. Okay, kasi dyan sa loob ni MySQL Connector J version 8.0.33, maglalagay dito tayo ng library class path. Okay, para maglagay tayo dyan ng library class path, i-click nyo lang tong add jar folder. Okay, then hanapin nyo kung saan nakalagay na folder yung JDBC connector na papadownload ko sa inyo. Okay, okay, sa akin kasi nandito sa local disk C, program files, Java. Okay, ito siya, MySQL connector J8.0.33. Click nyo lang yan, hanapin nyo yung .jar na file. Just ito yung .jar na file, click nyo lang yan. Okay, nakita nyo, ito na yung class path nung library na in-import natin. Okay, then click nyo lang yung okay. Okay. Naka-create na tayo ng library nung MySQL connector natin dito. Kaya ano yung susunod natin na gagawin? Okay, yung susunod natin na gagawin, sa ginawa nyong program, okay, dun nyo ilalagay sa, okay, dependency, ano. Okay, yung ginawa ko kasi ito, inventory. Sa inventory, i-click nyo yung project files. Pag-click nyo yung project files, merong lalabas dyan na pom.xml. Okay. Pag-click nyo yung pom.xml, okay, ito yung mga dependencies na sinasabi natin. Diba? Okay, ito yung mga code. Pero may idadagdag tayo dito. Okay, hindi nyo na itatype, hindi nyo na i-code. Para merong madagdag dito, may mapapansin nyo dito sa pagitan na to. Okay, yan sa pagitan na yan, sa bakante na yan, may madadagdag dyan. Okay, balik ulit natin. Okay, ang gagawin nyo lang pagdating dito, okay, yan muna natin ito, dependencies tayo. Sa dependencies, okay, i-right click nyo dyan, tapos add dependency. Okay, hihingan kayo ng dependency. Okay, sa MySQL JDBC driver, meron tayong dependency. Okay, which is, sige, tingnan natin. Ito yung dependency, sasend ko na lang din sa inyo.
Okay? Ito yung dependency, ano? Okay, sa group ID, ito yung group ID. Ilalagay nyo com.mysql. Okay, sa group ID, ano? Okay, right click ulit natin, add dependency sa group ID com.mysql. Okay, sa artifact ID, okay, sa artifact ID, ito yung artifact ID. Okay, kuhanin nyo itong MySQL connector J. Okay, lagay nyo lang dito. Tapos sa version, ito yung version 8.0.33. Copy nyo lang din, then is nyo. Okay, add lang natin. After nun. Okay, mapapansin nyo dito, magkakaroon niya ng okay, panibagong XML na mga code, mga syntax, okay? So, i-add natin. Okay, kung napansin nyo, ito nadagdag yung dependencies. So, 8.0.33, ayan. Nalagdag itong dependency. Okay, after nyan, okay, dito sa dependency, pag kinlik nyo, ito na yung MySQL Connector J version 8.0.33.jar. Okay, nandun na sa dependencies nyo, pwede nyo na kasi siyang magamit sa sa connection nyo. Okay, meron pa tayong isang gagawin. Okay, punta muna tayo sa Sampano para maipakita ko rin yung database na ginawa ko. May ginawa na kasi ko ditong database. Okay, kaya puntahan natin yung okay, punta tayo sa PHP My Admin. Okay, medyo matagal. Okay, sige, open na lang ako ng Chrome, ano, para mas mabilis. Bagal kasi dun sa isang browser. Open na lang ako ng Chrome. Two 0.0.1. Okay, ito na, ano. Okay, kanina kasi nag-create na ako dito ng database saka ng table. Okay, para hindi na medyo tumagal yung video, kayo mag-create na lang din kayo. Okay, yung i-create ko dito, ito DB inventory, meron tayong database na inventory. Tapos meron tayong table na, okay, may dalawa tayong table, isang table user, saka isang table product. Okay, dito muna tayo sa table user, no? Sa table user natin, may laman niya na may mga attributes na ID, first name, last name, username, password, saka user type. Okay, dito muna tayo, ano? Huwag muna natin pakilaman yung TBL product. Okay, ito yung gagamitin nating database dito sa ginagawa natin na application. So, meron pa tayong isang step. Okay, dito click nyo itong services. Then, itong database na to, i-right click nyo dito. Tapos, click nyo yung new connection. Then, dito sa driver, okay, select nyo lang yung new
driver. Okay, dito sa driver files, okay, click nyo tong add button, then hanapin nyo ulit yung MySQL JDBC driver. Okay, yung connector, ano, ito. Kanina ginamit natin to sa libraries. Dito rin gamitin natin sa database, sa services, ano. Okay, click nyo lang din. Okay, ito na yung class path niya. Okay, yung driver class niya. Okay na to, huwag nyo na palitan, ano, huwag nyo na pagkailaman saka yung name. Okay na siguro yan. I-okay nyo na lang. Then, ito na lumabas dito, ano, sa driver files. Okay, next nyo lang. Okay, dito yung driver name, MySQL connector /J driver. Okay, ito yung driver name. Tapos yung host natin, yung local host na to, ang ibig sabihin lang ng local host na yan, yan yung default na database server na ginagamit ng machine. Okay, yung SAMP kasi local host yung default server na ginagamit niya. Tapos yung database, yung port niya, default port na ginagamit ng MySQL, yung 3306. Okay na yung dalawa na yan, huwag nyo na pakialaman. Ito na lang yung database. So, ano ba yung pangalan ng database nyo dito? Okay, DB Inventory. Kaya ilalagay nyo dito, DB Inventory. Okay? Tapos dito sa root, ito yung root na to, ito yung default username ng MySQL. Okay, sa password, ito wala kasi wala naman kasi kung password. Empty yung password ko unless na lang i-setan nyo ng password. Lalagay nyo dito ng password, ano. Okay, after nyan, test connection nyo. Okay, may lumabas dito, connection succeed. Pagka connection succeed, successful yung connection nyo, ano. Pero pagka may lumabas dyan na, let's say for example, itong I na to, naging kulay red na warning. Okay, may nakalagay dyan kung ano yung possible na error na ma-encounter nung connection nyo. Okay, pag ganitong connection succeed, okay lang. Successful yan. Then, click nyo yung next. Then, okay dito, next ulit. Then, after na to, i-finish nyo lang. Okay. Okay na, meron na. Meron na tayong database. So, punta naman tayo dun sa code. Okay, yung sa akin kasi, nag-create na ako ng login. Sample lang login, ano, sa login natin. Okay, sa login natin, okay, ang dami nyo nakikita rito na code. Okay, hindi ganong pamilyar, tama. May mga code tayo dito na okay, wait lang, hindi dito kasama, nag-error lang kasi yung local repository. I-fix lang natin, ano. Okay, ito ano. Ito yung code na gagamitin natin. Pamilyar naman kayo sa public class. Okay, ito yung class name. I-extends natin yung JFrame. Kaya natin in-extend yung JFrame kasi magko-customize tayo ng panibagong JFrame sa katauhan ni login. Okay, nag-implement tayo ng action listener kasi gagamit kayo ng click. Okay, meron kasi ditong button na pag click nyo, ano yung action na gagawin. Kaya may action listener tayo. Okay, itong private. Okay, ito naman, dinedeclare natin itong JText field na to, JPassword, saka JButton at login button kasi gagamitin natin yan doon sa code natin. Okay, familiar naman na kayo dito. Then, dito rin, familiar na kayo. Okay, itong part na to. Ito yung JFrame nyo, ano. Yung kinostomize nyo na JFrame. Kasi in-extends natin sila kay JFrame. Kaya, JFrame na rin to, which is, ito yung JFrame that then, sa override natin, ito, sa action perform dito magkakaroon ng connection, ano.
Okay, dito tayo magkakaroon ng connection. So, pinakauna yung gagawin, ito, connection, sa connection tayo. Okay, mag-create kayo ng separate class. Okay, paano ba to create? Let's say, for example, right-click natin dito, new, okay, Java class. Okay, select nyo lang yung Java class. Ganito yung way kung paano natin i-create yung DB connection. Okay, then lagay lang kayo DB connection. So, for example, DB connection 1. Okay, finish nyo lang. After nyo ilagay yung class name, finish nyo lang. Okay, ito na yung DB connection 1. Okay, kuhanin lang natin yung code dun sa DB connection. Same lang naman siya ito. Ganito lang gagawin nyo, DB connection, okay. Kuhanin nyo to, yung code na to. Okay, paste nyo lang. Then, balik tayo sa connection. Etong, kuhanin nyo rin tong part na to. Okay, yung buo pala na to, kuhanin natin, Wag lang itong class name, kasi iba yung class name nyo dito. Dito, DB connection, dito, DB connection 1. Okay, paste nyo lang dito. Okay, tapos, nakalagay dito, import classes. Kailangan nyo import yung mga nakalagay na to, java.sql.connection, java.sql.drivermanager, java.sql.sql exception. Okay, yung exception na pag-aralan natin. Gagamit tayo ng exception dito. Okay, ito yung code, Okay, bakit natin in-import tong connection? Okay, ito kasi yung may mga keyword kasi dito kayo naman nakikita, ito connection. Kasi pag tinanggal natin to, okay, may pupula itong connection. Ibig sabihin, kailangan i-import, alabas dyan. Import for java.sql.connection. Import kayo na connection. Okay, itong driver manager, pag tinanggal natin. Okay, yung driver manager na keyword na to, nagkakaproblema. Kaya, i-import pa rin natin yan. Then, SQL exception. Okay, tinuro ko sa inyo kung paano yung paggawa ng exception. Ibig sabihin, pag may ganito kayo nakita na exception, meron kayong try, catch. Okay, pwede ding may throws, saka throws, diba? Okay, dito simple try, catch lang. Meron tayo try, saka catch ito. Ito yung SQL exception ginamit natin. Diba? Itong e.print stack trace, okay, na-discuss na natin to. Yeah. Anong problema dito? Inilalabas nyo yung error pati line of code, diba? Okay, dito, ang gagawin nyo, okay, private static final. Okay, pag sinabi natin static final, ang ibig sabihin yan, constant. Pagka final, okay, yung keyword na final, constant. Pag sinabi natin constant, hindi nagbabago. Okay, naglagay tayo ng string Earl. Okay, kung paano tayo mag-declare ng variable, okay, int x, di ba? Ito, string Earl, URL. Okay, ginamit natin malaki yung URL kasi sabi natin constant. Pag constant, ginagamit natin malalaki yung gagamitin natin na mga letters, Ito, saan ba ito nakuha? Okay, kuhanin natin kung saan ito nakuha. Balik tayo sa services. Services, okay, right click nyo yung database. Okay, click nyo pala yung database, click nyo. Tapos ito yung connection na na-create natin. Pag kinlik nyo kasi itong database, ayun yung connection, I-right click nyo dito, tapos tingnan nyo yung properties. Okay, pwede rin nyo naman itong i-rename kung gusto nyo, rename, palitan nyo ng pangalan. Kaysa ganyang kahaba. Pero ako, hindi ko napapalitan, okay na siguro yan. Okay, properties. Tapos sa properties, hanapin nyo yung database URL ito. Okay, ito yung database URL, yung nakalagay na to na mga path, kuhanin nyo. Click nyo itong may tatlong tuldok na to, okay, na nasa right side. Okay, meron kayo ditong nakita na path. Okay, copy nyo lang yan. Okay, copy natin. Then, okay, close nyo na. Okay na. Tapos dito, i-paste nyo sa loob. Okay. JDBC, hanggang dito lang sa DB inventory kung ano yung pangalan ng database nyo. Okay, ito i-delete nyo na yung titira. Okay, yung question mark hanggang dun sa dulo. Okay, alisin nyo na. Okay, ayan na.
Okay na yan. Okay, itong public static o constant to string, ano ba yung default na ginamit na username nung SAMP? Okay, root ang ginagamit natin. Doon naman sa password, private static final string password, yung password wala. Wala kasi kung sinet na password, ano. Okay, ngayon sa pag-create ng connection, create tayo ng method, ano, public static connection, get connection method. Kasi ito tatawagin nyo dun sa login nyo. For example, ito login nyo. Meron tayong connection dito, di ba? Okay. Get connection. Ito kasi tatawagin nyo papunta ron sa login.java para mag-connect yung Java at saka database. Okay. Gamit kayo ng try na keyword. Okay. Then may catch din tayo. Sa loob ng try, gagamit kayo ng return. Driver manager. Okay. Return nyo yung driver manager that get connection. Okay, ibig sabihin lang ng get connection, inire-return natin yung connection object para maka-create tayo ng isang connection. Itong mga nasa taas na to, inire-return natin yung mga value niyan. Yung URL, ang value niyan, okay, kung ire-recta nyo, ang magiging value niyan, ito. Yung user, ang value ito, ang password ito. Kunin natin yung URL, ano ba yung URL nung database nyo, tapos ano yung user, ano yung password. Okay. Yan kasi, dahil ito yung ano mo, DB inventory, di ba? Dahil existing yung DB inventory nyo, ito existing. Okay, gagana yan. Pero pag pinalitan nyo ng DB in, wala naman kayong DB in dito sa database nyo. DB inventory ang kasunod demo na. Walang INV. Ito, ibig sabihin, pagka itinry natin, itong URL na to, hindi niya mafa-found kung DB in. Kaya, magka-catch siya ng exception na lalabas database connection failed. Kasi, hindi niya nakita yung database name nyo, di ba? Okay, kaya, dapat tama yung database connection nyo. Okay, kaya gumamit tayo ng try and catch dito. Okay na tayo dito, ano? Ito yung una yung gagawin, yung connection. Ito yung connection. Okay, pagkatapos nito gawin, okay, dito tayo sa login. Okay, ngayon, etong nandito kasi sa action report, pag-click nyo ba ng button, ano yung mangyayari? Okay siya kasi yung button kasi yung nagko-command na ano ba yung pwede nating gawin? Ano ba pwedeng mangyari pagka kinlik nyo siya? Okay, dito natin ilalagay yung SQL natin na ibig sabihin pag kinlik ko yung button at inilagay ko sa username at password, let's say for example, username and password ko, okay, dito yung username 1, 1, 2, 3, 4. Tapos meron ding Ben, 1, 2, 3, 4. Okay, if ever na, let's say for example, ang nilagay ko sa username na text field, ang nilagay ko 1. Tapos ang password ko 1, 2, 3, 4. Okay, dahil meron tayong connection dito sa may button natin. Pag-click mo ng button, yung data na nasa database, maita-transfer papunta dun sa Java application na magagamit natin dun sa Java application. Parang tulay yan. Okay, ito yung database. Then, dadaan ako dun sa tulay papunta sa Java NetBeans, di ba? Ganun yung ginagawa ng connector natin. Kaya importante yung connector na dinownload na ini-import natin kanina yung sa library at saka dito sa natin dependency. Okay, paano ko naman nilagay ko 1 tapos ang lagay kong password 1 2 3. Okay, di ba dapat 1 2 3? For 1 2 3 ibig sabihin hindi siya makakalogin. Ibig sabihin pwede pa lang ang ilagay nyo, pag nilagay nyo yung tamang username at password, makakalogin. Pag nilagay nyo yung maling username at maling password, hindi makakalogin. If ever na kahit may mali sa dalawa, hindi makakalogin. Ibig sabihin, isa makakalogin, isa hindi. May condition. Okay, possible na may condition tayo dito. Okay, itong una natin, string username. Okay, yung username kasi natin galing yan dito sa, ito yung dineclare nyo na variable. String username, ibig sabihin, yung data na manggagaling dun sa text field na username field. Ito yung username field. Okay, kung ano yung tinype mo daw sa username, let's say for example, 1. Okay, ngayon, kukuhanin yun,
yung tinype natin na, let's say for example, 1. Okay. Tinext natin, ayan, 1. Ang gagawin niya, yung username, magiging value ng username is equal to 1. Okay. 1. Okay. Ang katumbas ng username that get text na yan, kung ano yung tinype mo, sa text field, magiging i-hold na ngayon ng username na variable. Okay, nagigets. Okay, sa string password is equal to, okay, dapat ganito lang, sir. Bakit may new password pa? Same lang din nung nasa taas, di ba? Di ba? Same lang na to. Kasi ang ginamit natin dito, J password field, hindi J text field. Pag J password field, ang ano niyan, yung mga okay, para siyang bullet. Okay, yung password niya hindi natin nakikita, di ba? Kaya natin nilagyan na to kasi ibig sabihin niyan, new string, i-convert natin into string. Okay, yung bilog ba? Yung tuldok ba na nakikita natin, yung bilog ba, yung bullet? Kaya bang basahin yun na ganun? Kahit tayong tao, hindi natin kayang basahin na direct yun. Kailangan i-convert muna. Okay, sa atin, i-convert muna into text para mabasa natin. Ganun din, convert natin into text para mabasa ng computer para ma-convert din niya sa 1 and zeros. Okay, yung new string, kino-convert natin sa text yung nakamas na password. Okay, andito ang ibig sabihin lang na to, okay, na-discuss natin is empty. Kung wala daw laman yung username na text field at yung password na text field, ang lalabas natin yung J option pane the show message dialog box. Please enter username and password. Okay, ito yung warning message daw yung gagawin ng J option pane doon sa may icon na nakalagay. Okay, then i-return natin. Okay, then sa try and catch, ito na yung connection. Connection con is equal to db connection. Itong db connection, saan ito nakuha at saka yung get connection. Okay, yung db connection. Okay, ano ba yung pangalan ng class? Ng class name, ito, db connection. Pag ganito kasing may arrow, nakikita nyo yung isa, may mga shape, tapos may arrow. Ano yan? Class. Nag-create kayo ng main class. Okay, dito kasi makikita nyo yung Java main class. Okay, yung may arrow. Pagka naman dito sa connection, okay, pansinin nyo walang arrow. Pagka walang arrow, class, Java class. Ibig sabihin, pag nag-create tayo ng class, pwede kasi natin yung tawagin doon sa isa pang sa method, di ba? Itong DB connection, isang class siya, nag-create tayo ng class. Ano pangalan? DB connection. Ito yun, DB connection din. Okay, click natin to, ano? Sa loob ng DB connection, okay, kasi ito na nga DB connection. Hindi pangalan niya. Sa loob daw ni DB connection, may get connection. Okay, ito, parang ang nangyari dito, DB connection, that get connection. Ganyan lang ginawa niya. Ibig sabihin, sa loob pala ni DB connection, kinuha niya yung connection na kung saan yung, ito yung mga database. Sa loob kasi ni get connection, doon yung ma-access yung pinaka-database. Okay, ito, balik tayo sa login. Okay, ibig sabihin pala, okay, dito, ito yung pinaka setting connection. Okay, sinet natin. Kinuha natin sa DB connection. Okay, ito naman, query. SQL query. Familiar kayo sa SQL query. Okay, string query, ibig sabihin daw, yung query natin na variable, i-store nyo daw yung select asterisk from table user where username is equal to question mark and password is equal to question mark. I-store nyo kung ano yung data na makukuha nyo din. SQL query to. Kaya question mark yan. Pwede kasi, ito kasi prevention sa SQL injection. Pag nakakita kayo na yung username is equal to question mark. Okay, SQL injection yung pine-prevent yan. Okay, SQL injection kasi may mga, yung kasi yung ini-inject natin login username saka password. Yung query kasi natin gamit yung mga single quote, double quote, kahit hindi tama yung username or password, makakapasok siya dahil parang binabasa nyo yung itinatype nyo dun sa text field as SQL statement, diba? Kaya kailangan nating lagyan ng ano,
maano natin yung injection, ganito yung gawin natin, sanitize natin yung mga ano-ano. Okay, prepared statement. Okay, prepared statement, gawa kayo ng variable na PST. Okay, is equal to con.prepared statement. Okay, nakakita kayo ng bagong keyword, prepared statement connection. Okay, i-import nyo dito yan. So, for example, ito, SQL. Naka-asterisk kasi. Pag hindi siya naka-asterisk, SQL dot connection. Tapos, pansinin nyo magkakakulay dito ng kulay red. Okay, click nyo lang. Ayun, import java.sql.prepared statement. Pwede nyo gamitin na asterisk kasi kang ina-asterisk kaya lahat na. Okay, sa result set natin nagkaroon ng ano. Okay, sa result set din. Tanyo, nagkaroon ng pula. Pangina. Ayan o. I-import din natin yung result set kasi meron yan under ng java.sql yan. Okay, dito naman, prepared statement PST is equal to connection. Okay, ano yung pangalan ng connection nyo? Pagka naman indirekta natin dito yan, ganito yan. Ito yung connection na variable eh. Pag indirekta nyo, ganyan ang magiging style niya. Kaso nilagay kasi natin sa variable, kaya yung na lang kunin natin that prepare statement. Okay, ito kasi parang keyword na talaga itong prepare statement na to. Okay, hindi nyo pwede itong baguhin prepare statement na yan. Tapos, yung query na variable, ito yun o. So, ito yung query na variable. Pwedeng ganyan. Kung gusto nyo naman, tanggalin nyo to. Okay, i-recta nyo dito. Pwede yan, i-recta nyo dyan na ganyan. So, tatanggalin nyo na to. Okay, di ba? Same lang din yan naman same lang din yun dito. Okay, yung variable lang. Ni-store kasi natin yung SQL natin dun sa variable, then lagay natin yung variable na pinag-storean nyo. Okay, that PST. Ano yung prepared statement? PST, prepared statement, ito PST. PST.setString. Okay, ito keyword na itong setString. Hindi nyo napapalitan yan. SetString, lagi yan. SetString. Okay, ibig sabihin na to, yung 1, yung username kasi natin, okay, yung username natin is, lagay nyo rito lang yung kung sino yung mauuna, tapos username, okay, yung username natin, ito. Tapos, pst.setString uli, yung pangalawa, .password. Ngayon, result set, okay, rs is equal to pst.execute daw natin yung query. Ito, execute query, laging keyword yan. Keyword din yan na ginagamit. Okay, ang ibig sabihin naman to, if rs.next. Hanggat hindi niya nakikita yung record, next lang ng next yan. Pag nakita na niya yung record, okay, babasahin na niya kasunod na to na keyword. Dashboard is equal to new dashboard. Ibig sabihin yan, ito, dashboard. Create kayo ng object na dashboard. Ano yung variable name niya or yung identifier name. Ito, dashboard is equal to new dashboard kasi para pag-click natin ng mag-rumekta tayo dun sa may dashboard. Okay, pakita ko sa inyo mamaya Okay, this.dispose, ibig sabihin magko-close yung okay, pakita muna natin sa code. Okay, ito naman. Sige, sa code muna. Okay, ito. Try natin login na. 81 cannot find symbol class SQL exception. Okay, ito SQL exception. Import din natin Ayan, nag-error. Okay, hindi naka-import. Okay, run ulit natin. Subukan natin. So, ayan na. Lumabas na. Okay, try natin mag-input ng A saka A. Let's say, for example, Ben 10. Okay, Ben 10. Then, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, check natin sa database kung mayroon bang ganyan. Okay, wala tayong 20 na username. Okay, wala tayong 20 na username. Wala din tayong password na 1 to 9. Kaya pag inilagin nyo, invalid username or password. Ito yung code na yon. Malabas dyan. Okay, ito. Invalid
username or password, error, yung joption pane dot error message. Okay, ito yun. Joption pane dot error message. Okay, ibig sabihin daw, if makikita mo yung dito sa if natin sa taas, kung wala daw laman. Okay, kung if natin sa taas, try natin ha, wala laman yung pareho. Okay, naka-highlight na code na yan, ito yan. Please enter username or password, walang laman. Okay, paano kung nilagyan natin ng laman tapos mali? Okay, invalid username or password. Okay, di ba? Ito may if tayo dito. Okay, dito sa try natin kasi, pagka tama yung nilagay mo, let's say for example, nilagay natin 1. Saka 1, 2, 3, 4. Okay, 1 tas 1, 2, 3, 4. Merong 1 saka 1, 2, 3, 4. Pag inilagay nyo, okay, lumabas tong dashboard, add product. Okay, ito yung code ng add product natin na okay, ito. If rs.next, ibig sabihin si Juan 1, 2, 3, 4 yung password existing. Ngayon, pag existing, itong dashboard is equal to new dashboard. Nag-create kayo ng object na dashboard. Okay, ngayon yung object na create nyo, ito yon si dashboard. Siya na yung na-create. Dashboard, okay, yung identifier niya, that set visible is equal to true. Kaya pagka-login nyo, nung naging tama yung username saka password, pagka-click nyo ng button, dashboard that set visible true. Okay, lumabas to. Ito nga yung dashboard that set visible is equal to true. Ibig sabihin yung dashboard, nakita natin. Ito yon. Okay, this dot dispose. Ibig sabihin, this dot dispose, yung login. Galing tayo kay login. Okay, ako yung login, tapos, pinili ko yung button. Pagka-click ko ng button, ang mangyayari, yung dashboard ma-open, mako-close yung login. Madi-dispose. Okay, di ba? Kaya nakita nyo, na-show lang to. Kasi kung wala tong dispose, okay, let's say for example, wala tong this.dispose. I-try natin, ano? 1, 2, 3, 4. Walang this.dispose, ano yung nangyari? Yun pa rin yung login. Ang purpose ng login, pag lumabas to, madi-dispose to, masarado yung isa na yun. Kaya may this.dispose. Okay? Then, if ever man na, okay, dito kasi, nag-create kasi tayo ng connection dito kanina, ginamit pa rin natin dito yung connection, kumbaga, dinala natin kasi, ito connection, pure connection lang. Okay, sa login natin, dinala natin connection kasi gagamitin natin dun sa frame. Okay, sa JFrame natin, sa mga component na nandun. Then, after na tong code na to, okay, eto rin. Kung dito pa lang sa connection may mali na kayo, madedetect hanggang dito yon. Yung lalabas dyan, the option bin that show message dialog box null kung ano yung error na exception. Okay, lalabas dyan, database not found, halimbawa, ganon. Okay, dito naman, kung login is equal to new login, ito yung class nyo. Ito yung frame nyo na kung saan ito sa taas. Okay, yung login natin naging JFrame na. Customize JFrame. Ngayon, nag-create kayo ng constructor dito. Yung constructor na create nyo, ginamit nyo dito. Okay, kinol nyo yung constructor dun sa taas. Lahat ng nasa loob ng constructor, gagawin ito. Na kapag enter natin yung program, lalabas yung frame, pati yung mga component sa loob. Okay, ganun lang, kaya nakita nyo yung mga data na nanggagaling doon sa database na gagamit natin. Okay, let's say for example, ito namang Ben saka 1, 2, 3, 4. Subukan natin kung gagana ba yung mga iba, Okay, DD, tapos enter natin DD. Ayaw. Okay, BB, ayaw din. Pagka walang laman, okay, wala lumalabas. Pagka, let's say, kanina natry natin yung 1, 1, 2, 3, 4. Ngayon naman try natin yung Ben. Tapos, 1, 2, 3, 4. Tama ba? Check natin kung tama. Okay, ito Ben. 1, 2, 3, 4. Okay, click natin yung login kung makakalagin. Okay, ito. Nakalagin na, di ba?
O dito naman sa product, meron tayong product. Ito hindi ko natuturo, ano, sa inventory tayo. Kayo na bahala mag-search kung ano yung code yung mga kailangan nyo dito. So, inventory. Punta tayo sa table products. Okay, napansin nyo may Hinebra 500 ml, saka ang price niya 70, ang quantity niya na naka-stock is 200. Okay, meron tayo ng ID number 2 which is Yakult, yung price niya 10, may quantity tayo na naka-stored na 30. Okay, mag-try tayo mag-add. Let's say for example, mag-add tayo na KitKat na chocolate. KitKat, okay, ang price ng KitKat ay 70. Ang quantity, ang stock natin, meron tayong 50. Let's for example, ano na lang ang mga 30, ano masyado madami. Okay, pag in-add natin yung add product tayo, ano, add product. Okay, product added successfully. Okay, ngayon wala pa dito, try natin i-refresh kasi hindi naman real time tong PHP may admin. Okay, ito, KitKat 70, then 30 yung stock. Diba? Okay, try uli natin mag-add. Let's say for example, nag-add naman tayo na Rexona. Ang price ng Rexona, 100, 120. Okay, meron tayong stocks na 8. Okay, add natin. Okay, product added successfully. Okay, refresh lang natin, ano, kasi hindi ito real time. Okay, ayun na yung Rexona, 120, tapos meron tayong quantity na 8. Okay, bali ganyan yung gagawin niya. Pwedeng ganito lang, crude. Pwede kayong mag-crude. Pero medyo dagdagan nyo siguro ng crude. Kung pwede, siguro lagyan nyo rin ng search para mas okay, di ba? Paganda, kaya pagandahin nyo. Maganda, pagandahin nyo. Ito, bakit ang layo dito, di ba? Naka-grid layout to. Okay, dun sa login natin, balikan natin, ano. Bakit napansin nyo, parang kakaiba yata yung ng login. Parang hindi malalaki yung spacing. Okay, sa login natin, di ba? Okay, magkakadikit. Tapos, parang mas okay to kaysa dun sa add product. Okay, bakit ba ganito? Kanina naka-grid layout tayo, di ba? Dito, ang ginawa natin, hindi naka-grid layout. Yung layout natin, nakaset ng null. So, pag nakaset daw ng null, pwede natin gamitin yung set bounds. Okay, user label. Yung label daw ng username. Okay, dito yung label daw ng username. Okay, yung label ng username natin. Okay, 20 daw yung X. Tapos yung Y daw nito ay 20 yung X. Tapos yung Y daw 20. Ito yung X, yan yung paganyan. Mula dito hanggang dun. X niya 20. Yung dito hanggang dito 20. So, kung yung kasunod natin na text field, iset daw natin na 100. Okay, mula dito hanggang doon 100. Mula dito hanggang doon 20. Tapos yung haba niya 160 tapos 25 yung taas. So, pwede nyo gamitin yan, set bounds, para mas maging mas okay, hindi tulad nung nandito sa natin. Tayo, laki ng pinagkaiba. Grid layout, 1, 2, 3, 4. Ay, 1 pala. Sorry, mali. 1. Okay, dito ang laki ng mga spacing, Okay, hindi ko naman ito ganong inayos, pero ganyan yung gagawin nyo, Importante na kailangan nyo munang i-set up yung, library nyo. Then, pag na-set up nyo yung library nyo, di ba, ginamit natin, tools library, i-set up nyo muna. Or, maglagay muna kayo ng libraries. Then, after nyo ilagay, dito naman sa may dependency natin, okay, dito natin gagamitin yan. So, may project file natin kanina sa pom.xml, ito yung dependency. Dito natin gagamitin yan. Okay, class. Sige, okay na. Okay, sige, class,
Hanggang doon na lang siguro yung tutorial natin dito sa connection. Ano? Pwede din natin ulitin to sa ano natin sa face-to-face natin next meeting. Ano? Okay, sige. Everyone, goodbye.